Minsan ba hinahawakan mo ang tiyan mo at napapansin mong hindi lang ito malambot na taba, kundi parang matigas, mabigat at nakaumbok lalo na sa gitna? O kaya kahit hindi ka naman nabubuhat ng mabigat, lagi kang pagod, inaantok pagkatapos kumain, mabigat ang pakiramdam sa kanang itaas ng tiyan at tumataas ang kolesterol o blood sugar mo? Marami ang nagsasabi, bilbil lang yan. Normal na yan kapag tumatanda. Pero paano kung ang bilbil na ito ay sinyales na ang atay mo ay unti-unti nang napupuno ng taba? Ang pag-uusapan natin ngayon ay fatty liver disease. Sa simpleng salita, ito ay kondisyon kung saan naiipon ang taba sa loob ng liver cells. Ang atay ay isa sa pinakamahalagang organs ng katawan. Siya ang tumutulong magproseso ng pagkain, gumawa ng bile, mag-imbak ng energy, maglinis ng toxins, at magbalanse ng kolesterol at blood sugar. Kapag napuno ng taba ang atay, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Maraming tao ang nagugulat dahil akala nila fatty liver ay sakit lang ng malakas uminom ng alak. Totoo, ang alak ay malaking sanhi ng liver damage. Pero ngayon, napakaraming may fatty liver kahit hindi malakas uminom. Bakit? Dahil konektado ito sa lifestyle, sobrang calories, sobrang processed food, sugary drinks, insulin resistance, obesity, diabetes, high triglycerides, at kakulangan sa galaw. Sa madaling salita, ang atay ay nagiging bodega ng sobrang energy na hindi nagagamit ng katawan. Isipin mo ito, kapag kumain ka ng maraming kanin, tinapay, noodles, cake, chips, at uminom ng soft drinks o milk tea, ginagawa ng katawan itong glucose o energy. Kung sobra-sobra ang dating at hindi mo nagagamit sa paggalaw, itatago ito ng katawan. Ang iba ay nagiging taba sa tiyan. Ang iba ay napupunta sa atay. Habang tumatagal, nagiging fatty liver. Kapag may kasamang pamamaga, pwedeng mauwi sa peklat o fibrosis. Kapag lumala pa, pwedeng cirrhosis. Isang seryosong kondisyon kung saan matigas at sira na ang liver tissue. Ang unang warning sign ay malaking tiyan o central obesity. Hindi lahat ng may bilbil ay may fatty liver at hindi lahat ng may fatty liver ay mataba. Pero ang taba sa gitna ng katawan, lalo na kung kasabay ng high blood, mataas na blood sugar at mataas na triglycerides, ay malakas na clue ng metabolic problem. Kapag sinasabi ng pantalon mo na palaki ng palaki ang waistline, pakinggan mo. Hindi lang ito usapin ng itsura. Ang pangalawang senyales ay laging pagod. Ang atay ay parang chemical factory ng katawan. Kapag puno ito ng taba at may inflammation, bumababa ang efficiency. Kaya kahit kumain ka at natulog, parang hindi ka refreshed. Marami ang umiinom ng energy drink o sobrang kape, pero hindi nito inaayos ang ugat ng problema. Ang pangatlong senyales ay bigat o discomfort sa kanang itaas ng tiyan sa ilalim ng tadyang. Hindi ito laging matinding sakit. Minsan parang pressure, kabag o fullness. Nangyayari ito dahil maaaring lumaki ang atay o may irritation sa paligid nito. Pero mahalagang tandaan, maraming may fatty liver ang walang nararamdaman. Kaya kung wala kang sakit, hindi ibig sabihin ligtas ka. Ang pang-apat na senyales ay abnormal na laboratory results. Maaaring tumaas ang ALT o AST, mga liver enzymes na nakikita sa blood test. Pero minsan, normal ang liver enzymes kahit may fatty liver. Kaya hindi sapat ang isang test lang. Maaaring kailangan ng ultrasound, assessment ng risk, at follow-up sa doktor. Kung may diabetes, obesity, high cholesterol o high blood, mas dapat kang magtanong tungkol sa liver health. Ang panglimang senyales ay maitim na batok, skin tags, at madaling antukin pagkatapos kumain. Kadalasan itong konektado sa insulin resistance. Kapag hindi na mahusay ang pagtugon ng cells sa insulin, mas maraming insulin ang ginagawa ng katawan. Ito ay konektado sa taba sa tiyan at taba sa atay. Kaya ang balat minsan nagbibigay ng clue kung ano ang nangyayari sa loob. Ang pang-anim na babala ay mabilis na pagtaas ng timbang kahit pakiramdam mo hindi ka naman sobrang kumakain. Minsan hindi dami lang ang problema, kundi klase ng pagkain at dalas ng pagkain.
Kapag halos buong araw may matamis na kape, tinapay, kanin, noodles, biscuits at soft drinks, hindi nabibigyan ng pahinga ang insulin system. Ang atay ay patuloy na tumatanggap ng sobrang energy. Gusto kong linawin, hindi ito para ipahiya ang may bilbil. Hindi ito tungkol sa katawan para husgahan. Ito ay tungkol sa kalusugan. Maraming tao ang nagsisikap, nagtatrabaho, nag-aalaga ng pamilya, at inuuna ang iba bago sarili. Pero kung hindi natin aalagaan ang atay, maaring tahimik itong masira habang abala tayo sa buhay. Ano ang pwedeng mangyari kung pababayaan? Sa simula, fat accumulation lang. Susunod, pwedeng magkaroon ng inflammation o steatohepatitis. Kapag paulit-ulit ang inflammation, nagkakaroon ng peklat sa atay. Kapag marami na ang peklat, nagiging cirrhosis. Kapag cirrhosis na, pwedeng mamaga ang tiyan dahil sa tubig, manilaw ang mata, magsuka ng dugo, manghina ng sobra, at tumaas ang risk ng liver cancer. Hindi ito para takutin ka ng walang dahilan. Ito ay para gumising tayo habang may panahon pa. Ano ang dapat gawin? Una, bawasan o tanggalin ang sugary drinks, soft drinks, powder juice, milk tea, sweetened coffee, energy drinks, at bottled teas na puno ng asukal ay mabilis magdala ng sobrang sugar sa liver. Kung may isang pagbabago kang sisimulan ngayon, ito na iyon. Tubig, unsweetened tea, o kape na hindi nilulunod sa asukal ang mas magandang simula. Pangalawa, ayusin ang plato. Hindi kailangang magutom. Dagdagan ng gulay, protein gaya ng isda, itlog, manok, tofu, beans, at bawasan ang sobrang kanin at processed carbohydrates. Kung 3 sandok ka ng kanin, subukan munang gawing 2, tapos 1 habang dinadagdagan ng gulay at ulam na mas nakakabuso. Ang goal ay sustainable, hindi parusa. Pangatlo, gumalaw pagkatapos kumain. Kahit 10 hanggang 30 minutong lakad ay malaking tulong. Kapag gumagalaw ang muscles, ginagamit nila ang glucose sa dugo. Nabibigyan ng tulong ang insulin system at nababawasan ang sobrang energy na pwedeng mapunta sa atay. Pang-4, magbawas ng timbang kung sobra ang timbang, kahit paunti-unti. Sa maraming tao, kahit maliit na pagbaba ng timbang ay nakakatulong sa liver fat. Pero gawin ito ng ligtas. Iwasan ang crash diets, slimming pills na hindi aprobado, at detox drinks na nangangakong lilinisin ang atay sa 1 linggo. Ang atay ay hindi kailangan ng magic tea. Kailangan nito ng mas maayos na pagkain, galaw, tulog, at kontrol sa blood sugar at cholesterol. Pang-5, bawasan o iwasan ang alak, lalo na kung may fatty liver na. Kahit sabihin mong konti lang, kung may liver problem, dapat pag-usapan ito sa doktor. Ang alak at fatty liver ay pwedeng magsanib para mas mabilis makasira. Pang-6, magpa-check. Tanungin ang doktor tungkol sa liver enzymes, fasting blood sugar o HbA1c, lipid profile, blood pressure, timbang, waist circumference, at kung kailangan ng liver ultrasound. Kung may diabetes o metabolic syndrome, mas importante ang monitoring. Huwag maghintay na manilaw ang mata bago kumilos. May magandang balita. Sa maraming tao, ang fatty liver sa maagang yugto ay pwedeng bumuti kapag naayos ang lifestyle at na-manage ang risk factors. Hindi overnight, hindi isang supplement, pero sa consistent na pagbabago, pwedeng bumaba ang taba sa atay at gumaan ang pakiramdam. Ang katawan ay may kakayahang maghilom kapag binigyan mo ng tamang kondisyon. Kaya kung matigas ang bilbil, laging pagod, mataas ang sugar, mataas ang triglycerides, o may family history ng diabetes at heart disease, huwag mong sabihing aesthetic problem lang ito. Tingnan mo ito bilang mensahe. Ang atay mo ay tahimik na nagtatrabaho para sa iyo. Ngayon, ikaw naman ang magtrabaho para protektahan siya. Paalala, bago tayo magtapos,
Ang video na ito ay para sa pangkalahatang edukasyon lamang at hindi kapalit ng personal na konsultasyon, diagnosis o gamutan mula sa lisensyadong doktor. Kung may paninilaw ng mata, pagsusuka ng dugo, matinding pananakit ng tiyan, biglang paglubo ng tiyan, sobrang panghihina o pangkalito, magpatingin agad. Ingatan ang atay, bawasan ang sobrang asukal at processed food, gumalaw araw-araw at bigyan ang katawan ng pagkakataong